Alright, mega mega love shout out mga kakabsat. Nandito tayo kay Sir Bad Caster mga kakabsat. Ito, panoorin naman natin to. Yung maiksi lang muna. NBI, hinahanap na ang totoong kinontrata ni Sara. Ito yung mga kinontrata niya. Para kung sakaling may nangyari daw kay Sara, ito na ang magtatrabaho. No? So, hinanap na ng kinontrata ni Sara para gurgurin itong si Marcos, Elisa at si Elisa. Baste on target na rin. Ako po, really? O, sige, balikan natin. Sir Bad, pasok. Sige, pasok. Again, sa mga bago pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout sa mga kasama natin. LC Mix, I Am Batman, Marisa Sunakawa, Jenny Ramos, Samantha Maldita, Sara Maldita, Makwan. Sino pa ba pumasok dito mula kanina? Buenas tardes, damas y caballeros. Hinahanap na ng National Bureau of Investigation ang assassin or hard gun na kinontrata ni Vice President Sara Duterte para gargarin si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez, which Sara declared and Sara announced during her midnight online press conference while she was on board the ambulance bringing her alleged lover, according to Montulfo, na si Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Hospital. Agoy. Inanunsyo itong development ni NBI head Melvin Matibag because they are set to appear on Wednesday sa House of Representatives Justice Committee hearing sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, wherein the threat she issued against the highest official of the land, no less than President Bongbong Marcos, and the fourth highest official of the land, na si former Speaker Martin Romualdez, are among the articles of impeachment. So ito ang tatalakayin sa Wednesday at maybe sa palagay ko na-identify na nila yan kaya hinahabol na nila. Maybe they will come out with more details on that by Wednesday. So dalawang babantayan natin development, yung tungkol sa assassination plot kay President Bongbong Marcos, and also yung pagbukas ng ITR, yung box na iniwan ng Bureau of Internal Revenue. So equally damaging yan lahat, lalo na kung maipresenta or mai-identify lang man nila Melvin Matibag itong assassin na to, or assassins. We will know the final detail. Ito rin na kagaya ng testimony ng AMLAC at testimony ng COA at ng Security Exchange Commission. Very very damaging rin ito, smoking gun rin itong issue ng kumbaga sabit si Sara Duterte dito dahil dito sa death threat, kasi hindi niya pwede sabihin biro yun kasi halata naman na very seryoso siya when she spoke about this matter. So kaya pati ang NBI, they are taking it as a real threat. Hindi lang yung parang empty threat or yung ginagawa ng tatay niya na sinasabi nila ngayon ay biro lang daw. At in relation to this, inanunsyo rin ni Melvin Matibag that they are also pursuing and they might also actually be filing charges for making serious threats dito kay Davao Acting Mayor Baste Duterte
na sinabi rin sa isang speech niya na gusto niya yung ulo ni President Bongbong Marcos. So yan, lagot ka baste, pwede na kayo. Kung makulong ka sama-sama na at silang malagay ka sa Taguig Prison Facility, Pateros, saan ba yun? Yung saan nakalagay si Ramil Madriaga. So pwede na kayo mag-boxing BGMP. dalawa doon. BGMP. Anyway, nag-kwan ka dito, nag-challenge ka dito kay Madriaga. Wala naman, nobody took him seriously kasi alam naman Duwag. bakla si Paste. Yun lang. So, except si Madriaga na sinabi, call, willing siya to square with him anywhere. Or sabi niya, bisitahin, punta mo lang ako dito sa kulungan, andito lang ako. Sa Taguig, yes, sa Taguig. Okay, so let's play itong interview, pero audio lang kasi minsan itong si Manong Ted, stricto sa copyright. Audio lang itong Ted interview Filon, kay Melvin Matibag. Yes. May nakita ko interview nga ni Ted Filon kay NBI Director Matibag. Dali. Guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Like and subscribe mga kapsat. Dito pala. Like and subscribe po. Salamat. At pa-share na rin mga kapsat. Share na rin. Baklang supot. Karapalan talaga pag nanakaw ni Cheese Escudero. Ngayon, ikulong na yan. Demonyong Cheese Escudero na yan. Laman po ng aming balita kanina, ibinunyag ng NBI na totoong may kinuha umanong assassin si VP Sara Duterte para ipatumba sina Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi nga po dito na source ay kayo po mismo. Pwede po ba naming malaman lang po ang mga impormasyon tungkol dito kung mamarapatin po naman po ninyo before ho kayo humarap sa hearing po ng Kongreso ngayong pong linggong ito? But just to set the record straight, ang interpretation po namin sa threat niya, hindi conditional yun. Ibig sabihin yung threat niya, completed yun eh. Kasi siya mismo po ang nagsabi na humanap na siya ng kausap ng assassin na pag namatay siya, may nangyari sa kanya, ay papatayin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos Araneta, at si Speaker Romualdez. So it's an actual threat. So sabi ko nga, although we filed already a case of great threat and exciting to see, Nangyari, nawala yung sounds. Okay. Sorry. Dito pala. interpretation po namin sa threat niya, hindi conditional yun. Ibig sabihin yung threat niya, completed yun eh. Kasi siya mismo po ang nagsabi na humanap na siya ng kausap ng assassin na pag namatay siya, may nangyari sa kanya, ay papatayin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos Araneta, at si Speaker Romualdez. So it's an actual threat. So sabi ko nga, although we filed already a case of great threat and exciting to sedition, this is an open case because we are looking for that person na sinabi niya. Kung maalala po ninyo, may mga mention doon sa testimony po doon sa hearings impeachment na si VP Sara put up an army. So, binamonitor po namin yung movement niyan. Saka pag mapansin po ninyo, every time any one of them will talk, yung kapatid po niya nung nagkaroon ng rally ng range, they're always after the head of the president. And we will treat it as serious threat sa ating presidente. And not only to the president, but to the national security. Kasi so yung kasama na talaga sa investigasyon nila si Baste Duterte, yung sinabi niya na hinahabol talaga nila ang ulo ni President Bongbong Marcos. At dito rin kay Sara binanggit ni NBI Chief Matibag na pati ito rin hindi lang siguro one assassin kundi group of assassins. So baka ito na yung Vice Presidential Security Group na kinonvert na niya into assassins. Itong buong Vice Presidential Security Group. In fact, yung head niyan ay sangkot rin dito sa impeachment complaint sa kanya itong si Colonel Raymond Lachica at saka Colonel Nolasco. Mga dawit. Hindi lang niya ginawa ito siguro private army ang Vice Presidential Security Group, kundi ginawa rin niya mga bagman niya itong si Lachica na
nag-withdraw ang pera sa land bank, pagkatapos tinurn over 30 to 35 million kay Madriaga para ibigay dito sa kampo ni Ombudsman Samuel Martires. Yan, ha? So, according to Madriaga. So, yan, ha? Pati hindi lang si Sara, hindi lang yung private army or public army ni Sara kasi tayo nagbabayad ng mga sweldo niyan, pati yung threat ni Baste. So, tingnan natin, ha? Saan ba kung talaga bang tigasin yan si Baste na yan? Kung talagang hatapang na halalaki yan. O baka iiyak yan kung nakulong na. Saka pag mapansin po ninyo, every time any one of them will talk, yung kapatid po niya nung nagkaroon ng rally ng rage, they're always after the head of the president. And we will treat it as serious threat po sa ating presidente. And not only to the president, but to the national security. Kasi hindi po ordinaryong tao yung tinitreatin mo. And the one who's issuing a threat is the vice president who will benefit. Kung mawala po yung presidente, who will be the direct beneficiary? So siya po. So the elements of conspiracy to commit murder, ano doon po? Ang problema lang siyempre sa atin, the conspiracy to commit murder, hindi pa po siya actionable. Unless meron na talagang nangyari na actual na physical na, halimbawa, meron ng frustrated po yan, o attempted, meron po, or consummated. Pero as of now, yun po yung view ng NBI dyan. Kaya po, nung isang linggo nga, habang naka-live broadcast po si Presidente, merong isang tao nag-comment doon, actual person, barili na yan. Sabi po, from the law enforcement point of view, investigation point of view, malay natin kung yun kausap at sinabi ito yung signal mo sa ganitong lugar, ito yung magiging signal mo. And somebody is there already to really to shoot the President. So those are the threats that we are considering serious. Yan, okay. Thank you, News 5. So sa iba pang panayam, sabi ni Matibag, alam talaga nila na may nakausap talaga siya and they are already going after kung sino man ito. Sabi niya, so we know that she really talked to someone but we want to find out who is that person. So I'm sure by this time, kaya sinabi niya ito, alam na nila eh. Tukoy na nila. Hinahabol na nila. Baka kasama ito sa puwersa ng Vice Presidential Security Group. Baka meron mga sharpshooter dyan. Sabi ni Matibag, what we know, and this is based on our own findings, that the kill threat in November 2024 was something they would like to appear as part, or they would like to make appear as part of the moment. That it was just a metaphor or hyperbole. But that was planned actually. So sabi niya, yun, ginagaya nila si Duterte na parang biro-biro lang, joke-joke lang. Pero sabi niya, seryoso yan. Planado talaga yung paggurgur kay Presidente kasi that time very emotional si Sara dahil disturbed siya. In fact, that time we vlog pa na kung hindi pa pinatay nila Romualdez lahat ng kuryente kasi centralized ang aircon dyan sa house. Tubig at kuryente, pati aircon, hindi pa umalis si Sara. Gusto sana niya na doon muna manatili habang naka-detain si Zulueta. Doon muna siya manatili sa congressional office ni Pulong Duterte. And then, meron pa daw, di ba, nabalitaan pa, may nagtatanong siya roon kung saan siya pwede mag-jogging. And doon pa lang, may mga reports na kung wari mag-jogging o mag-walking siya kasi malaki ang compound, may parang mini forest yan sa loob sa House of Representatives. Pwede ka talaga, mga empleyado dyan nagja-jogging sa hapon. So, pwede ka talaga mag-jogging dyan. So, doon pa lang meron na daw plano na parang assassinate me. Kumbaga, para maalis yung atensyon doon
sa confidential funds investigation at doon kay Zuleika Lopez, kunwari may mag-assassinate sa kanya pero naprisan lang siya kung saan parte ng katawan na hindi naman life-threatening, sa braso o saan ba, ganon. Parang yung kay Trump na tenga lang, ganon. So, yan yan ang mga usap-usapan doon sa Senado, sa mga empleyado ng House of Representatives nung yung nakakulong si Zuleika Lopez doon. At dalawang purpose ni Sara, kumari, sabihin na may nag-plan assassination sa kanya or may assassination attempt na fail lang, and then yun, manawagan na siya ng people power para yung mga DDS pumunta na sa mag-mass action na, people power na doon sa labas ng ospital. Then the nearest naman dito sa House of Representatives ay yung meron naman Quezon City Hospital, pero medyo yung mas kumpleto yung Veterans Hospital o kaya Heart Center. Yan. So, kumbaga nagka-jive na yung mga reports na tanggap natin noon, at yun ngayon, at ito yung sinasabi ni Melvin Matibag na meron talaga siya gumawa na ng parang private army or group of assassins. Yan. So yan ang patikim na vlog natin, but of course most of the details we will get during the resumption of the impeachment hearing on Wednesday. So yan. Makalaman sa Wednesday. And mamaya around 3:30 or 4 o'clock, meron naman tayo update dito rin sa kaso ni Mike Defensor at yung narrate na KTV bar niya. So see you mamaya. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Nako po. Problemado sila kasi nako po. Mukhang alam na or pag nabisto na kung sino yung kinausap ni Lustay, no, para gawin yung masamang plano niya sa pamilya Marcos. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Good luck. Salamat, Sir Bad. Diyos ko po. Okay, balik tayo dito kay countdown muna tayo. Again, shoutout sa mga kasama natin dito at syempre like and subscribe tayo, Mabsat.